as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus. Inflame our hearts. Charity of the heart of Jesus. Diffuse yourself in our hearts. Fortitude of the heart of Jesus. Sustain our hearts. Mercy of the heart of Jesus. Pardon our hearts. Patience of the heart of Jesus. Weary not our hearts. Reign of the heart of Jesus. Establish yourself in our hearts. Wisdom of the heart of Jesus. Teach our hearts. Will of the heart of Jesus. Dispose our hearts. Zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee and the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating pong mga tagapakinig sa Radyo Maria Philippines. At narito po ang panibagong edisyon ng inyo pong programa na magtatalakay po ng katisismo at turo ng simbahan. Ito po ang Usapang K. Sa ngalan po ni Father Dexter Austria OP at ni Reverend Father Paul Talavera OP, ako po si Brother James Dean Portal. At sa pagkakataon pong ito, bago po tayo po magsimula sa ating pong programa, tayo muna po manalangin. Let us pray po para po tayo po bigyan ng lakas ng loob at ng karunungan para po maging maganda po ang ating pong pag-uusapan ngayong araw. Let us pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we gather today in gratitude for this opportunity to connect with our listeners. We ask for your guidance and blessing as we share our message, that it may inspire, inform, and uplift all who hear it. May our words be kind and true,
our intentions pure, and our hearts open to the needs of our audience. Grant us clarity, wisdom, and the ability to communicate effectively. In your holy name and in the spirit of truth and love, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Muli po magandang araw po sa ating lahat at welcome po sa ating pong programa sa radyo. Ito po ang Usapang K. At I think marami po tayo, maganda po ang ating pong pag-uusapan ngayong gabi o sa ngayong pong araw kasi maganda po ang ating topic ngayon. At marami po tayong pong mga bisita sa ating pong radio program. Pero bago po muna ang lahat, gusto ko munang i-welcome ang ating pong mga main host. Ayan. Kasama po ngayon si Father Dexter Austria OP na nasa UST Parish. At saka si Reverend Father Paul Talavera OP na nasa Krakow, Poland. By the way po, Father Dexter, welcome po sa Usapang K. Magandang araw po, Brother Den. Magandang araw sa lahat ang nakikinig ng Usapang K. Yes, at medyo po may problema po yata si Father Paul sa kanyang connection sapagkat po si Father Paul ay nasa biyahe po. Actually, he is in Krakow, Poland right now. And later po makakasama po natin si Father Paul Talavera. Father Dexter, the floor is yours. Okay, so ano ba ang magiging topic natin, Brother Den, ngayon? Ano ang pinaka-topic natin ngayon? Ang topic po natin, Father, dahil po medyo matunog po noong mga nakarang araw yung issue o yung balita tungkol sa divorce. Kasi hati po yung ating bansa, hati po ang mamayang Pilipino tungkol po sa issue ng diborsyo. Kaya po, mas unang pong pag-usapan natin yung aspeto po, yung katisismo tungkol sa kasal at bakit po na yung simbahan ay tutol sa diborsyo. Eh, nagkataon po, Father Dexter, na yung buwan ng Hunyo ay buwan po na kung saan maraming po nagpapakasal sa mga simbahan, sa mga, kasama din natin yung mga ating mga kapatid na Protestant brothers and sisters, no, na nagpapakasal sa mga beaches, no, sa mga garden resorts and other places. Yes. Sige, umpisahan. At batiin muna natin si Father Paul Talavera na nasa bus yata ngayon. Yes, nasa bus ngayon. Hello, Father Paul. Welcome sa Usapang K. Medyo may problema yata. Problema lang. Sige, simulan natin kasi bago tayo tumungo sa diborsyo, magsimula ulit tayo. Nandito na naman si Brother June sa kasi may si Sister Malu, pinag-uusapan na. Hello. So, hello, good evening po. Magandang gabi po. Ayan na. Sa mga nakikinig po sa atin. Good evening, Father. Si Sir John Luen Lumanta. Hello po. Hello po, Attorney. Good evening. Attorney, hello po. Hello, magandang gabi, Father Dexter, Brother Den, at sa lahat about Brother June and Sister Malu Cruz, at sa lahat po ng tagapakinig ng Usapang K. Ayan. So, pinag-uusapan natin yung, bago tayo tumungo sa aspeto ng diborsyo, kasi yung legal terms kasi medyo masalimuot, maraming pros and cons ang sinasabi nila sa diborsyo. Maganda siguro muna natin pag-usapan ano nga ba ang kasal. Kasi minsan sinasabi nila ang kasal kasi parang pinagtagpo lang sila ng tadhana, masaya sila, gusto nilang magpirmahan, ganyan, dahil inuudyok sila ng lipunan, kailangan sila magpakasal. Ano nga ba ang sakramento ng pagpapakasal? Siguro unahin muna natin sina Brother June sa Sister Malu. Kasi napag-usapan natin dati yung panliligaw, ganyan, Yeah. Pero nandun na tayo sa sa aspeto na magpapakasal na. Bakit kayo, o siguro unahin natin, bakit nyo gustong magpakasal? Ako na mauna. Ladies first. Sige po. Siyempre, ang unang-unang dahilan kung bakit gustong magpakasal ng isang babae at saka ng isang lalaki is para magkasama sila hanggang sa pagtanda. Parang to grow old with you. Ang first and foremost goal of marriage is to bring each other to heaven. And that is till death do us part.
So yun po ang dahil sa sobrang pagmamahalan ninyo, ayaw nyo na maghiwalay. So dapat yun ang main reason kung bakit kayo magpapakasal. Pero kung ano lang dahil parang in love kayo ngayon, yes, mananatiling tapat sa isa't isa. Mananatiling tapat. Oo naman. Natawa si hanggang kamatayan yun, ha? Oo, hanggang kamatayan. Kasi panliligaw, ganyan, syempre, nagsasabi kayo ng I love you sa isa't isa. Pero yung, kumbaga sabi natin, gumawa kayo ng mahabang essay, pero ang pinaka-period doon ay yung pagpapakasal, hindi ba? Parang, ang dami mong sinabi sa akin, pero panghabang buhay ba itong pinapasukan natin? Kasi hindi ba yung iba na parang siguro sa lipunan natin ngayon, minsan nga ayaw nila ng label, no? Ayoko ng label kasi na ko-constrict ako sa konsepto na pwede naman akong tumingin pa sa iba kasi kahit naman kinakasal ka, tumitingin din naman ako sa iba. So ano pinagkaiba noon? Parang wala namang kahihinatnan kung magpapakasal tayo pero hindi naman ako magiging loyal o ang dami nating marami tayong sinabihan na ibang tao na umattend ng kasal, tapos maghihiwalay din tayo. So parang yung iba ngayon, sa lipunan ngayon, ang sinasabi nila, hindi na kailangang magpakasal. Na parang ang sinasabi nila, di bale, papel lang naman yan. O maghihiwalay din naman tayo. So marami pa nga dyan. O, siguro sa legal aspeto, may prenup pa nga na sinasabi. No? So parang ayaw nilang lumagay sa tahimik kasi parang pag lumagay ka sa tahimik, magulo rin naman pala sa pagpapakasal. Hindi ba? Brother Den, anong tingin mo doon? Sige po. Sister Malu. Actually, sa pre-K na, di po ba, bago sila ikasal, may pre-K na, yung ginagawa namin yan. Pino-point out namin, ini-stress at paulit-ulit sinasabi na yan ay for keeps, for life. Yun yung paulit-ulit na sinasabi. Tapos, sinasabi na hindi siya madali. It's not a bed of roses, ang pagpapakasal. And, hindi lang siya one time, big time. So, kung ikaw ay nakafocus sa 1 year na preparation sa marriage, mas dapat bigyan ng focus yung the day after the marriage kasi yun yung start ng lifetime. So, sa pre-K na po, paulit-ulit yan. I remember, if I may share, Father, kasi merong isang pre-K na hindi po yung pre-K na seminar na ginagawa natin sa UST, hindi yan for the sake of attending. Hindi po. Punong-puno po yan, hitik na hitik. Pagkatapos, merong nangyari na after the pre-K na-realize ni lalaki na hindi pa siya ready i-let go yung buhay binata. Oo. Yan. Kaya, yung dinelay pa ng 6 months yung kasal. Parang, ang sabi nga nung kasama sa feedback nila, sana po ginagawa pala natin tong pre-K na 2 years before kasi parang ang lapit na ng kasal namin, parang, hindi pa yata ako ready. Kaya, kailangan talaga yung paghahanda. So, pag naghahanda ka, sabihin, hindi lang siya, kasi ang pinaghahandaan ngayon parang yung wedding itself, yung yung mga celebration. Yung handaan, yes. yung simbahan, yung damit, saka yung kung saan magpapapicture, ganyan, di ba? Kung sino yung mga ninong at ninang. Yan yung pinaghahandaan na parang, kasi sabi nga nila, once in a lifetime, so gagastos tayo kahit ilang libo yan, 500,000, 600, kahit 1 million yan, paghahandaan natin yan. Yun ang sigurong paghahanda na ginagawa ng maraming tao. No? Brother Dan, ikaw kaya, anong tingin mo sa mga ganon na sitwasyon ngayon sa sakramento ng pagpapakasal? Ngayon, Father, kasi dahil na rin sa gusto nating maging trending at gusto nating maging, kilala sa pamayanan natin, kahit sa barangay natin, nakakalimutan talaga natin kung ano talaga yung ibig sabihin at yung parang tinatawag natin yung core, no, kung bakit tayo nagpapakasal. Bakit yung mga couples ay nagpapakasal. Kasi sa panahon ngayon, yung
yung aspeto kasi ng kasal ay parang they are putting it into like a teleserye scene, no? Like a teleserye reality na ayun, magpapakasal kasi they think that they're in love with each other, pero at the end of the day pala, hindi pala kasi for example, yung isa ay nananakit tapos nasaktan yung isa. Parang gano'n. Parang teleserye yung concept. Oo. Pero naalala ko kasi sa klase namin, no, sa Love, Marriage and Family with Father Senen Ecleo Opi. By the way, shout out po pala kay Father Senen. Sinasabi po na yung kasal is certainly a contract, no? Marriage is certainly the foundation of civilized society. Pero marriage is first and primarily a sacrament, no? Ito po ay isang sakramento. And because it is a sacrament, so marriage, specifically Christian marriage, hear it and don't forget, no? Ito'y independiente, ito'y malaya, no, mula sa aspeto o sa ideya ng kasal sa sibil. Dahil ito'y not just only a mutual agreement for the generation and education of offspring, but the couples will receive grace, no, for the fulfillment of the special duties of their state, no, as husband and wife. Yun yung nakakalimutan ng tao. Kaya mabuti talaga na may mga pre-K na seminars tayo, and even may mga canonical interviews before the marriage, no, na kinakandak ng ating pong mga parish priest, no, sa mga parokya, para po mabigyan po ng liwanag or enlightenment yung ating pong mga couples na gusto magpakasal. Oo, kasi ang pagpapakasal hindi lang yan. Parang nagpunta ka doon, nagpirmahan kayo, naghanda kayo, pero yung aspeto kasi ng pagiging sakramento, yun siguro ang nakakalimutan ng mga ikakasal, no? Na parang hindi nila sinasama ang aspeto ng pagiging simbahan, no? Yung pagiging simbahan na parte tayo ng simbahan, kinakasal tayo ng pari sa harap ng Diyos, nawawala yung ganong sakramento. Speaking of, kasi may binanggit ka doon, Brother Den, ano? Yung civil wedding. Siguro si attorney Lumanta siguro po yung attorney dyan. Bakit nga ba ang mga tao ngayon, no? Kasi karamihan naririnig natin, ay hindi na muna kami magpapakasal sa simbahan, magsi-civil wedding muna kami. Ano po bang pinagkaiba ng civil wedding saka pagpapakasal sa simbahan? Actually, Father, ang kaibahan po ay dan po sa simbahan may blessing po ng church, no? But actually, yung mga elements is still governed by solemnizing officer, nandyan yung parties, may 2 witnesses. Meron lang kasing maling conception yung mga tao na pag kinasal sa simbahan ay mahal. Pag kinasal sa civil, mura lang kasi pupunta ka lang sa opisina ng huwes, pupunta ka lang sa opisina ng mayor, yung mga pwedeng magkasal sa civil, ay okay na. Ang tingin kasi ng mga tao, pag nagpakasal sa simbahan, ang dami-daming requirements. So to answer your question, Father, bakit nauna silang magpakasal sa civil? Because of a misunderstanding, misconception. Mali na pagkakaintindi nila na mas mahal sa simbahan. Kaya nga, Father, yung mga lumalapit sa akin, kinukuha akong ninong magpakasal sa civil or nagtatanong sa akin paano magpakasal sa civil. Bilang isang Kristiyano, Katoliko na lawyer, sabi ko, ba't ka pa mag-civil, no? Pwede naman tayong pumunta kay Father Talavera, magtanong tayo ano ang requirement doon. No, actually, actual experience ako, Father, at ang nilapitan ko talaga ay si Father Paul. Na may kaibigan ako, Father Paul, gustong magpakasal sa civil, pero sabi ko, sa inyo na magpakasal, no? Diyan na po sa UST. Hindi naman kailangang magkaroon tayo ng abonggang kasala na merong yung tulad nung nakikita natin na actually nakikita ko nga, Father, yung mga hindi naman lahat pero yung nagbubonggang kasal sa mismong araw ng kasal nila aburido sila kung kompleto ba yung mga to sayang naman yung ginastos, yung iba may pasayaw-sayaw pa, may mga hindi naman kailangan, no? Hindi naman kailangan. So I always suggest dun sa mga lumalapit sa atin, pumunta tayo sa simbahan, actually mura lang. At i-comply lang natin yung mga requirements na actually almost the same requirements doon sa pagpapakasal ka ng civil. Nandun pa rin yung marriage license, no?
Ang sa tingin ko, kaya inuuna nila si civil because of misunderstanding. Kaya kailangan natin pang i-catechize yung atin pong mga kapwa Katoliko. Yeah, attorney, meron po akong tanong, attorney. Bukod po sa nakikita po ng ating po mga kanamihan, ating mga kapatid na namamahalan sila, no, kung magpakasal sa simbahan, ano pa po yung mga benefits, no, sa tingin ninyo? Meron po bang mga benefits no magpapakasal sa huwes, no, o magkakandak ng civil wedding? Aside from that, actually, hindi ko pa naman na-experience magpakasal kasi single pa ako, brother din, ano? Wala akong experience magpakasal, no? Pero sa tingin ko, personally, kung ako yung magpapakasal, sa simbahan talaga ako kasi wala naman siyang additional na incentive, no? Wala namang pabuya si mayor kung ako yung nagpakasal sa kanya. Wala din namang additional tulong doon sa pagpapakain. Wala din naman. So nakikita ko walang kaibahan. Ang meron lang advantage pag ikaw ay nagpakasal sa simbahan. Kasi nandun yung blessing, kasama doon ang Panginoon doon po sa inyong pagsasama. Father Talavera, andito na yata si Father Talavera. Yes, hello Father Paul. Father Paul. Ayan, tumigil ulit siya. Nag-i-enjoy si Father Paul sa... Nag-i-enjoy siya. Sige, hintayin natin hanggat sa gumanda ang kanya. Ayan na. Ayan. Father Paul, come in. Wala pa rin. Sige. Ayan. Naglalakad po ako sa kalsada kaya medyo hindi maganda yung signal. Sige po. Yes, naglalakad po ako ngayon kaya hindi masyadong maganda yung signal, no? So anyway, mamaya po pagka... Ayun, parang nawawala. Nawawala. Siguro pag tumigil sila sa paglalakad at maaari na siyang makagsalita ulit. Yun yung attorney, kasi minsan sinasabi din nila na yung sa civil wedding, kasi una kailangan na nila magpakasal, siguro doon sa legal terms, no? Kailangan nilang maging mag-asawa, may pupunta ng abroad, or di ba may mana or whatever, no? Siguro sa aspeto ng law. Pero yung iba naman din kasi, sumasama sila sa mga mass wedding na organized ba ng mayor, o kaya nag-sponsor ang mayor, congressman, ganun ba? May mga ganung aspeto ba ang mga tao na, dito na lang ako sa civil wedding? Attorney. Sa tingin ko, Father, hindi naman entirely nga ganun lang yung reason doon. Siguro meron lang ding pagkukulang on the part of the sa simbahan, sa mga ibang mga parokya, hindi ko sinasabi sa lahat. Kasi yung ibang mga parokya, meron naman din po mga mass weddings na katulad ng ganyan. So nagkataon lang po siguro na yung mga nilapitan ng gobyerno para dito sa mass weddings na to, ay nilapitan talaga sila, magpakasal na kayo. May pagganito si mayor, may libreng kasalan, ganyan-ganyan. Kasi ganun din ang nangyayari po sa ibang mga parokya, na meron pong mga mass weddings during Valentine's, during Fiesta, meron pong naghihikayat ng mga taga-family and life ministry, magpakasal na kayo. So nagpapakasal din po sila sa simbahan. Mas may advantage po yung sa simbahan kasi kasal ka na sa simbahan, yung kasal mo recognized din naman ng gobyerno, no? Ang kasal sa civil, kasal lang sila sa civil. Pero hindi recognize yung kanilang as married inside the church. So kung paigtingin natin yung ating family and life ministry, tayo din actually ay makaka-attract ng katulad nung pag-attract dito sa mga mass civil weddings na ito. Kasi yung sa mga parokya, libre din naman po 'yon, no? Libre din naman. Katulad lang din kung nagpalibre si mayor, pwede ding magpalibre si parish priest. I think ginawa yan ata sa UST recently, brother, nagkaroon ng mass weddings. Gusto ko sanang i-share, attorney, kasi nung last year, nung ako'y isang STB seminarian pa, no, yung class namin, kasama yung mga classmates ko sa UST, meron din akong mga classmates na Dominican Friars, at meron din akong isang Mandarin classmate. By the way, shout out pala kay Sister Laces Araceli Navarro. Yung class namin, meron kaming ginawang class project. Yung class project namin is Kasalang Bayan. Kasalang Bayan. Maganda kasi sa project namin kasi nakipagtulungan yung UST
Theological Society, the official student council ng Faculty of Sacred Theology. Nakipagtulungan din yung College of Tourism, Hospitality and Management, no, ang CTHM ng UST. Through that collaboration, kami po yung naghanap ng resources para po may kasal po yung mga napili naming couples. At yung mga couples na yon ay mga nagtatrabaho, no, sa UST. Yes. Isa ngang nakasal nung time namin, that was 2023, ay isa pong worker sa UST Central Seminary. So si Kuya Ramil, yan po yung pangalan niya, at saka si Ate Eva ay ikinasal po sa pamamagitan po ng aming class project. Wala po silang bayad, wala po silang ginasta. Kami po lahat yung naghanap ng resources, even po sa reception nila, saka po sa palityon. O, di ba? Kaya maganda po yung naging karanasan namin. Bukod dun sa karanasan na naging masaya po sila, kahit nga po sa sa mga pre-nup shootings, no? Kami po yung naghanda, everything po, no, from before, during, after marriage, kami po talaga naghanda. Yung nakakatuwa lang kasi bukod sa nakalibre sila, para pong na-enlighten po sila, no? Na-enlighten po sila sa magiging estado nila bilang mag-asawa. Father, if I may add. Sige po, attorney. Doon po sa mga bakit gusto muna nilang magpakasal sa sibil. Kasi meron din pong iba, gusto nila yung kasal nila sa simbahan, bongga. By the time na gusto nilang magpakasal, wala pa silang money para to spend that. So, dinidelay nila yung kasal sa simbahan. Dito muna tayo sa civil. Importante kasal na tayo, recognize na tayo, nandyan na yung mga legal consequences ng pagpapakasal. Pero saka na i-delay na lang natin yung pagpakasal. Kasi gusto nila, bongga yung kasal nila sa simbahan, may mga prenuptial shooting, yung may mga trahe, mga ano talaga, may So, gusto nila yung ganon, kaya dinidelay nila. So may mga ganon po. At saka siguro sinasabi nila, mas intimate muna tayo muna magpamilya, pero saka na natin imbitahin ang mga kaibigan natin sa totoong kasal, no, doon sa simbahan. Alam mo, brother, din ang ganda nung experience na sinabi natin doon sa mga mass wedding, kasi hindi lang maraming mga ikakasal diyan, kundi yung sinabi mo nga, no, nagtutulong-tulong ang mga maraming tao para doon sa pagpapakasal nila. Kasi tama din naman, kailangan talaga ng maraming paghahanda, no? Pero yung ibang tao, sa karamihan ng ating mga kababayan ay salat sa yaman dahil hindi naman sila ganun kayaman at hindi nila kayang magtayo, no, ikasal sa simbahan, katulad ng pagbabayad sa ganito, pagbabayad ng gano'n, may venue pa, ganyan. Pero makikita mo doon kapag mass wedding, ang daming tao na nagko-contribute, katulad ng ginawa ninyo. Siguro magandang isipin din yan sa lahat ng mga parokya din, ano? Lahat ng mga parokya, hindi lang dito sa Philippines, kundi sa ibang bayan din, no, sa ibang bansa, na nagtutulungan ng maraming tao para lang maikasal. Kasi, yun nga, sinabi natin, natatakot yung iba, ayaw nang ikasal kasi ang mahal lang, marami pang gagawin. So parang ayaw na nilang ikasal. Hindi na lang sila magpapakasal kasi ang daming paghahandang gusto nilang gawin, di ba? Yes. Actually, Father Dexter, may I share something, no? Sige Kasi po. dito po sa Diocese of Kabangkalan, actually nasa Kabangkalan po ako ngayon kasi I am on my summer vacation and as well as my apostolate, no? Meron po akong magandang balita kasi po sa parokya ko, yung parish priest ko po he will be celebrating his birthday pa on September, but because he wants his birthday to be significant, no, yung kanyang pong plano ay sa kanyang pong birthday, I think it will be on September 7 or 8, I don't know, maybe I will check later, no. Basta po sa kanyang birthday, doon po sa parokya namin, may magaganap po na mass wedding. At sabi po niya sa kanyang pong birthday, gusto niya po na ikasal yung mga gusto magpakasal ng libre. Libre po. So ako po bilang seminarista, natutuwa po ako kasi
hindi lang po siya isang parang personal na inisyatibo, but it is also a pastoral action towards our brothers and sisters who wants to receive the sacrament of marriage to the very convenient way. To the less fortunate, no? Magandang sinasabi natin itong bishop, si bishop na magse-celebrate magdidiwang ng kanyang kaarawan, binigay niya pa yung dapat sa kanya, o kaya sabihin natin yung pagdiriwang na iyan na hindi lamang dito lamang sa residence natin, kundi isama natin ang lahat, no? Para isama natin lahat, tawagin niyo ang lahat para tayo ay magdiwang ng kasalan, hindi lang ng iisa kundi mas maraming tao, no? 'Di ba sinabi din doon sa Biblia, no? Mabalik lang tayo sa Biblia, no? Kung saan natin hinuhugot yung pagiging sakramento ng pagpapakasal. Brother June, ikaw naman siguro. Saan ba natin pwedeng hugutin, no? Ang biblical na aspeto ng pagpapakasal? Pagpapakasal. Dito po sa di ba, makikita natin to sa libro ng Genesis pa, di ba? Unang-una pa lang, no, nung si Adan at Eva, no, na sila ay tinawag ng Panginoon para sila ay, sabi nga, to become one, no? Ang dalawa ay magiging isa, no? Sinabi nga na yung si Adan ay nilikha ng ating Panginoon, ay nasa tadyang, no, kinuha sa tadyang ni Adan si Eva. Ibig sabihin nun, sila ay magkatuwang, no? Magkatuwang sa iisang landas. Dito rin siguro sa bagong tipan, no? Dito sa kasalan sa Cana, diba? Tama. Dito natin makikita na pinabanal ng ating Panginoon itong pagpapakasal. Sige, Sister Malu, ano nga ba itong sakramento ng pagpapakasal sa bagong tipan? Yun pong unang milagro na nagginanap ni Jesus nung sinabi ng nanay niya na wala na silang alak. Pero 'di ba hindi niya pa panahon, doon pinakita kung paanong respetohin ng anak yung ina. Tapos doon din pinakita yung pagdiriwang. Isang halimbawa yan na yung pagdiriwang sa kasal is talagang pinaghahandaan. Pero naalala ko lang, Father, kasi po sa pre-Cana, we, aside from emphasizing yung kasal is for keeps. Ay, na-mute po kaya kayo. Sorry po. We also emphasize na hindi masyadong magarbo ang kasal dapat. Kasi yung kinabukasan ng kasal nga, yun nga ang dapat na pinaghahandaan. Ang hindi lang nasanay lang kasi yung mga tao na kapag kakasal sa simbahan is bongga. Kasi sinasabi nila it's your big day, it's the day, ganyan-ganyan. Pero sa totoo lang po, aanhin naman yung bonggang kasal kung tapos maghihiwalay din. Or aanhin yung masaya, maraming bisita. Oh. 'Di ba? Maraming handa, ang grande, ang ganda ng damit. Pagkatapos maghihiwalay din. Baliwala kasi yun baliwala. Ito yung pinapakita ng ating Panginoon nung siya ay dumalo sa kasal na ito, ay pwede naman siyang wala doon pero ito yung unang milagro niya. Dito niya pinakita na ang pagpapakasal kasi gustong ipakita ng simbahan din na ang Diyos ay nakikipagkasal sa tao, si Kristo nakikipagkasal sa simbahan. Pero dito makikita natin na pinapabanal niya yung kasal, no? Yung kasal na ito dahil naririto ang ating Panginoon na hindi lamang ang kasal ay ginaganap, no? Between the man and the woman. Hindi lang siya ang kinakasal lamang ay ang lalaki at babae, kundi naroroon ang ating Panginoon. Kinakasal kayo sa ngalan ng Panginoon. Kasi doon na siguro ang nawawala siguro sa mga kasal, no? Nawawala ang
Panginoon doon sa aspeto ng pagpapakasal. Kasi sinasabi niya, I do, no? Do you take this husband? Do you take this wife? I do. Pero nakakalimutan natin na ang Panginoon pala dapat ang nagkakasal sa kanila. Siya ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Bago tayo magpatuloy si Father Paul. Hi, Father Paul. Hello. So magandang araw po sa ating lahat, mga tagapakinig natin ng Usapang K. Finally, ay nakahanap tayo ng mauupuan. So katulad po ng sinabi ko kanina, ako po nandito sa Krakow, sa Poland. Ayan. Tayo po ay mayroong pilgrimage, Divine Mercy, at mayroon po tayong tamang mga pilgrims. So, ayan, napakaganda ng ating topic, Mr. Dexter. Hindi ko masyadong narinig lahat kasi napuputol yung signal. But I think the importance to the wedding, ang pinakamahalaga dito sa sakramento. Ayan. Since ano yung naupuan ko po ay malapit po sa kalsada, no? Kaya nagdaanan po ng mga LT ba nila ito or what, no? So, anyway, napakaganda kasi ngayon pinag-uusapan yung divorce, pinag-uusapan yung paghihiwalay. Mas kailangan tingin ng simbahan yung pag-prepare natin para sa mga ikakasal. No? I think yun yung mga pinag-uusapan natin kanina. And kaya nga nandito si pre-K na natin, yung ministry natin, Brother June and Sister Malu, no? Para nasa ganun malaman ng ating mga tagapakinig na hindi sila dapat matakot doon sa sakramento kasi unang-una may preparation. And then yung mismong kasal, and then ngayon, sa mga parokya, ewan ko kung sa iba pinag-uusapan na, pero sa atin, yung post-K na, no, kung ano natin susuportahan din yung mga kasal na. Narinig ko kanina kay Brother John and Sister Lou, sabi nila, yung unang araw o pangalawang araw after ng kasal, no, nakakahalaga din doon. Kasi yung iba, akala nila pagkatapos ng kasal, tapos na. Pero nakakalimutan natin na yun ay simula pa lang talaga nung buhay mag-asawa. Ayan. Yan. So, tama naman po yun, Father Paul. No? Ngayon, dadako na po tayo doon sa pinag-uusapan na pagkatapos ng kasal, ito na yung tunay na kasal, sabi nga nila. No? Hindi lang ang kasal doon sa wedding day. No? Yung pinaghandaan nila, bongga, etc. Tapos, pagkatapos ng isang araw, siguro, hindi lang isang araw siguro, no? Yung kailan ba ang honeymoon stage? Siguro sabihin natin, mga 1 linggo, 2 linggo, masaya pa yan. Pero siguro, kailan ba yung nag-aaway-aaway na? Mga 1 buwan siguro, o 2 buwan, ito na yung mag-asawa. Nagkakakita silang 2 na lang ang gumagawa ng kanilang desisyon sa buhay. Kasi yung dati na naniligaw, ano bang gusto mo? Ano bang kailangan mo? No? Nagbibigayan pa. Pero nung kinasal na, ito na yung problema. Dito na pumapasok yung away nila. Sino ba masusunod? Ako ba? Bilang asawa mo? O ikaw? O sino mauuna? O sino ba? Bakit yung pagtulog nyo pa lang, naghumihilik pala ito, hindi ako makatulog. Lakas maghilik. Lakas maghilik. No? Ang lakas kumain. No? Ang tagal sa banyo. Lahat ng problema, lumabas na. Bakit hindi ka naman ganyan dati? Di ba? Nung nililigawan mo ko, 5 taon na tayo, pero ngayon pa lang nakita. So, maraming aspeto na nadidiskubre yung mag-asawa sa isa't isa. Hindi lamang doon, siyempre, pag nagpapagwapo ka, nagpapaganda ka, kung ano-ano makulorete sa mukha mo, etc. Pero nung nag-asawa ka, ito na, bahala ka na. Tanggapin mo ako kung sino ako. No? So doon nagsisimula ang away. Brother June, Sister Manu, yes. Anong yung, sabihin natin, ano yung pinag-awayan nyo na pwede nating ma-share para malaman lamang natin? Okay. Actually, Father, itong pre-K na, Father, na ginagawa namin, isa sa tool na nakakatulong doon sa mag-aasawa pa lang. Kasi dito po sa pre-K na, Father, na isi-share na namin yung tanong mo. Okay? Na isi-share na namin kung ano ba yung mga ini-expect nilang mangyayari. Kaya nagugulat yung mga, ganun ba talaga? So, makikita nila rito, matatalakay namin yung kaibahan ng lalaki at babae. Okay? Makikita nila bakit ito pala si lalaki, ito pala si babae.
ganito pala sila. Okay, doon din namin isinishare yung mga nangyayari sa amin kung ano ba yung mga pinagmulan ng away. Hindi naman puro sabi nga ni Tita ay ng aking sister wife na bed of roses. Doon pa lang, bago pa lang kayo magsasama, makikita mo na, ito ba yung napangasawa ko? Ito na, hindi ko in-expect na ito pala siya. Okay? Marami kang ngayon makikita. Tapos, madidiscover ng kung ano-ano. Ito pa, pagdating pa ng ganito, naku, yung sa amin dalawa ni sister, wife ko, naku, hindi maganda po yung aming naging pagsasama, yung start nun. 2001, maghihiwalay po kami. Okay? Meron akong other. So, ni-reveal niya. So, meron. Isa po yun sa aming mga pinag-awayan nun. Pinagdaanan po infidelity, namin. Attorney. Okay, infidelity. So, yun po yung minsan, kapag narinig po na sinishare namin doon sa pre-K na natutulala po yung mga couple na hindi pala simple yung papasukin namin. Hindi pala simple. Meron mga pinagdaanan palang ganito yung aming speaker. So, doon pa lang, Father, makikita na nila na advantage pala yung may pre-K na. Kahit pa paano, nakakita na sila sa future nila na may possibility palang mga ganito yung mga mangyayari sa amin. So, ngayon pa lang, mapaghahandaan na namin. So, maganda na nalalaman na talaga nag-aaway yung mag-asawa. Wala pong perfect na relationship. Saka sa akin din naman, no, parang hindi naman, pag sinabi nating perfect, hindi kayo nag-aaway. Actually, doon sa pag-aaway na iyon, sa minor siguro arguments, nakikilala nyo yung isa't isa. Na hindi natin masasabi na, uy, okay lahat sa isa taong ito. Kasi doon natin malalaman at doon natin mamahalin ang isa't isa, no? Sabi nga natin sa... sige po. If I may add, sa Archdiocese of Manila, all the topics that are given sa pre-K na came from ARCAM. Yes. Now, kami, we rearrange in such a manner as unang-unang topic na binibigay po namin is the differences between a man and a woman. So doon pa lang, sa umpisang salvo pa lang, ipapaliwanag namin na we are created differently. And that is why, wag mong hanapin ang sarili mo sa kanya kasi magkaiba kayo. Yung lalaki, yung mga malalaking item, big items like meron na tayong photographer sa kasal, meron ng restaurant, pero yung babae, detalyado. Gusto niyan pati posporo may ribbon. So, doon pa lang sa konsepto na yon, magkaiba na kayo, so wag niyong pag-awayan. Kaya doon pa lang sa topic na yon, yung complementarity between a man and a woman, doon na-appreciate nila. Kaya kapag very special yung topic na yon kasi we cannot measure each one in the same yardstick. Magkaiba po talaga. Totoo din naman. Idadagdag na lang namin yung ibang tool, Father, like communication. Yan. Ibibigay namin yung mga ibang tool na makakatulong sa kanilang pagsasama. Oo. Pero ang natin, syempre, lahat ng paraan pwede nating maibigay sa mag-asawa, makipag-communicate ka, etc., no? At intindihin mo isa't isa. Pero darating sa mga punto na talagang nag-aaway yung mag-asawa na hindi na talaga sila magkasundo. Kahit doon sa mga bata, ayaw na nga nila ipakita. Kahit sa magulang ko, nag-aaway din naman sila, no? Pero dumarating kasi sa mga punto na talagang hindi na sila magkasundo. Ito yung sinasabi natin na, dito pumapasok yung divorce law. Although sabi natin sa simbahan, may annulment, pero may pinapasok ngayon na divorce law. Siguro, Attorney Jan, no? Pwede mo bang masabi sa amin ang pagkakaiba? Kasi sinasabi nila, di ba meron namang divorce sa simbahan? Di ba may annulment na rin doon? Ano po ba ang pinagkaiba na annulment sa divorce? Okay. Father, I can only speak about the annulment or declaration of nullity of marriage sa understanding po ng atin pong civil law, sa atin pong Family Code of the Philippines. Kaya
maganda pong ulitin po itong topic na ito kung na meron din po tayong canon lawyer, no, para po makapag-explain tungkol sa simbahan. On the part of the civil law here in our country, yun pong meron po tayong tinatawag na declaration of nullity of marriage, no? Itong declaration of nullity of marriage, iba po ito sa divorce, kasi sa declaration of nullity of marriage, you will file a petition before the court to have your marriage declared void from the beginning, no? Void ab initio. Ibig sabihin, ito din po yung sinasang-ayunan po ng ating simbahan, kasi hindi mo dito sinisevere ang marriage bond, no? Kasi in the first place, wala pong kasal ang nangyari. Kaya tinatawag po ang ipa-file po na petition sa atin pong mga korte is a petition for declaration of nullity of marriage. Ipapadeclare mo na walang kasal from the beginning. Ang divorce po, absolute divorce, okay? Meron kasi tayong dalawang klase ng divorce dito sa divorce, no? Yung absolute divorce tsaka yung limited divorce. Ano yung absolute divorce? Absolute divorce, you have to sever the bond, no? Wala namang defect, wala namang absence doon sa essential requisites ng marriage. Valid yung marriage mo, puputulin mo, no? At ito yung hindi sinasang-ayunan ng simbahan, kasi tayo sa ating pananampalataya, what God has joined together, let no man put asunder. So tinututulan natin itong absolute divorce. Kasi unlike declaration of nullity of marriage, walang kasal na nangyari, yun yung ipapadeclare mo. Sa divorce, may kasal, puputulin mo. Okay. Dito sa Pilipinas, ang meron po tayo is yung tinatawag na limited divorce, no? I think it's your first time to hear this, but this is what they call legal separation, no? Yung legal separation po, may mga grounds po in-enumerate yung atin pong family code, kung ano po yung mga pwede sa legal separation. Kaya lang hindi natin tinatawag na limited divorce kasi baka magkaroon ng misunderstanding. Legal separation, kasal pa rin kayo, pero hiwalay na kayo sa mga properties, wala na kayong obligasyon sa isa't isa. So board, hindi na kayo obligado na magsama sa isa't isa. Nahati na yung mga properties nyo. Ang tawag doon, legal separation. Okay. So yun po. Attorney, sabi nila, sabi nga nila, ang divorce sa lahat ng bansa meron na. Ang dalawang bansa na lang ang wala pang divorce law. Ang Pilipinas at ang Vaticano. Siyempre, ang Vatican mga pari naman doon sa mga madre. Pero ang Pilipinas na lamang ang hindi pa sumasang-ayon sa divorce. Bakit parang ang sabi pa ng iba, napapag-iwanan na ang Pilipinas sa divorce law? Ano masasabi po natin, attorney? Well, bilang isa pong mananampalataya, Father, it's not something na masasabi natin na ikahihiya natin. I think it's something bilang isang Katoliko po na Katoliko-Kristiyano na bansa, it's something that we can be proud of, no? Na nagpapakita anong klase tayong mga tao, no? Tayo ay pinapahalagahan natin ang pamilya, pinapahalagahan natin ang atin pong kasal dito sa ating bansa. And in fact, no less than our constitution po, nasa section 12 ata po yun ng atin pong Article 2 ng ating Constitution. I'll just read that one-liner. The state recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. So since tayo po ay naging bansa, nagkaroon po tayo nitong 1987 Constitution, nandun po yung pagpapahalaga nating mga Pilipino sa pamilya. Kaya hindi natin, bagamat na-introduce na po itong divorce long time ago in many congresses, nandun pa rin yung ating pagdadalawang isip, no, bilang tao, nandun pa rin yung ating patuloy na pag-aaral, patuloy na pagdedebate. Kailangan ba natin ito sa ating bansa? Kasi ganun na lamang po ang ating pagpapahalaga bilang isang bayan sa pamilya at kasal dito po sa ating bansa. Thank you, attorney. Brother Den, bakit nga ba tutol dito ang simbahan? Ano ba talaga ang tinututulan ng ating simbahan at ano ba yung sinasang-ayunan ng ating simbahan dito sa divorce na law? Father Dexter, sa pagkakaintindi ko at sa pagkakaunawa ko sa ating usapin ngayon,
tinututulan talaga ng simbahan yung diborsyo dahil ito talaga yung contrary, or not just contrary, but a very big contradiction sa aspeto and also to the essence of marriage, no? Kasi sinasabi talaga sa marriage na dapat kapag kinasal yung babae at saka lalaki, hindi na magkakahiwalay kasi may mga properties po yung kasal, no? As remember po sa ating pong sa aming pong pagtalakay po sa sacrament of marriage, ang kasal po ay number one, it is a one-on-one relationship, no? Dahil po ikinasal po yung lalaki at yung babae, indissoluble na po yung relasyon ng dalawa, no? And when we say indissoluble, Dissoluble. Yes, is it indissoluble? Indissoluble. Oh. Yes. Sinasabi po dito na meron pong conjugal bond. Meron pong conjugal bond po. And then aside from that point, ang kasal po ay state of permanency. Yon, permanency po. Dahil po sinasabi po sa kasal na na maghihiwalay lamang po yung babae at yung lalaki kapag dumating na po sa punto na yung isa ay mamamatay, dahil po alam po natin yung phrase na till death do us part. So hanggang buhay pa po yung yung dalawa sa kanila, there is a state of permanency sa kanilang relasyon. And of course, yung kanilang pong kasal ay exclusive, no? Exclusive po. And then aside from that elements, no, of conjugal bond, syempre po bilang sakramento po yung kasal, syempre mo dumadaloy po yung actual graces to perform their roles as husband and wife. And aside from actual graces, dumadalo din po yung sacramental and sanctifying graces to the couple. Kapag naghiwalay dahil may divorce, so papaano po nila magagampanan at papaano po nila marireceive yung grasya ng Diyos dahil po sa sakramento ng kasal? So mawawala po yun, ma-invalidate po yun. At and divorce will be a hindrance to the couple as channels of God's grace, no? The channels of actual, sacramental, and sanctifying grace. Naintindihan natin yan. Pero alam mo, sa mga balitaktakan, no? Mga balitaktakan sa social media ngayon, ay nako, hindi naman tayo naiintindihan ng simbahan. Buhay namin to, buhay namin mag-asawa to. Bakit ba nakikialam ang simbahan? Nag-aaway kami talagang mag-asawa. O kaya, sabi nga nila, yung bakit ngayon ka lang? No? Na yung babae nakatagpo ng talagang minamahal niya. O kaya yung lalaki nakatagpo talagang yun yung tunay niyang minamahal, etc. etc. Siguro dahil nakakapanood natin ng mga soap opera, ng mga telenovela. Pero doon pumapasok kasi yung bakit ba kailangan na, ba't ba pumapasok ang simbahan? Kami lang naman to. Gusto naming maghiwalay anong kinalaman ng simbahan? Nagsasabi naman dyan, mga hindi naman kinasal. O kay mga pare, kay mga obispo, mga madre, hindi naman kayo kinasal Kami ang kinasal. Bakit nakikialam kayo? Anong pwede nating sabihin sa mga ganung balitaktakan, Brother Den? Sa akin po pagkakititi, Father, simple man po yung sagot dyan. Kasi sinabi po talaga ni Jesus, no, nung ayon po sa Biblia, na ang diborsyo po ay hadlang po sa plano ng Diyos, no? Binawal po tawag nito, Jesus Christ himself did not allow or did not say yes to divorce, because divorce is really an enemy of what is being planned by God. So si Jesus po nagsabi po no to divorce. So kapag sinabi po ni Jesus no sa diborsyo, so bilang simbahan, tayo po ay susunod sa kagustuhan ng Diyos, no? Sa sinabi ni Jesucristo. At yan po ang ating misyon. We need to protect marriage because marriage is what God planned, what God established for the couple and for the Christian family. Oo, kasi siyempre sinasabi din natin na hindi lang pagpoprotekta yan sa kasal, kundi pinoprotektahan natin ang pamilya. Kaya yung topic lagi is marriage and family, no? Dahil kapag sinira mo ang aspeto ng pagpapakasal,
ay sinisira mo rin ang aspeto ng pamilya. Kay Brother June and Sister Malu, anong masasabi nyo sa mga ganong haka-haka na, hindi naman kailangan, hindi na makialam ang simbahan dahil kami naman ang kinakasal, hindi naman kayo? Ako muna. Oo. Actually, maingay po ako sa social media regarding sa pagtutol ko sa divorce bill. And honestly, madami na pong kumausap sa akin na, Ma'am Malu sa office, Ma'am, yung sinasabi mo, tumututol ka. Hindi mo ba alam na hindi mo ba alam na yan ay proteksyon sa mga kababaihan at sa mga bata na nakakatanggap ng hindi maganda? Isa yon. Tapos sabi, paano naman yung babaeng binubugbog ng asawa? Sinasabi ko ba na bawal ang diborsyo? Paano yung mga sitwasyon na yan? Ang sagot ko dyan is, hindi ko sinabi, porque tumututol ako sa divorce bill, hindi ko sinabi na mapabugbog ka bilang babae, payagan mong bugbugin ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin is, di ba, halimbawa, yung mga bansabang merong legal ang diborsyo, kapag halimbawa nagpalit ka ng kasi hindi kayo okay, kasi hindi ka masaya, nakakita ka ng panibago, siya din nakakita, so magdidiborsyo kayo. Ano ang guarantee na hindi yun mauulit? Kapag ka nagpalit ka ng partner, ano ang mangyayari sa mga bata? Maraming repercussion yun maraming araw ang pwede nating sayangin o ubusin para sa ganitong talakayan. Pero ako po talaga ay no to divorce kasi hindi yan makakatulong sa pagpapalago ng pamilya. Brother Jude. Kasal. Opo. Yes. Actually, sagrado yung kasal at hindi dapat ito pinagtatawanan, ginagawang katatawanan o pinaglalaruan. Kaya hindi kami sang-ayon dyan sa diborsyo. Yung pagpasok kasi sa relasyon, dapat seryoso at buo sa ating puso. Sa totoo lang po, based from our experience, hindi nga maganda ang pinagdaanan namin. Pero pwede kasi kayong magbago for the better. Yun ay kung gugustuhin ninyong dalawa. Kung may divorce, hindi kami magkasama ngayon. Madali lang pong maghiwalay. Ang mahirap, yung make your marriage work for the good of the family. Ngayon, kung walang divorce, wala kayong choice. Gagawa kayo ng paraan para mag-work sa inyo yung kasal. Hindi kasi ito laruan na pag madali nagsawa ka na, ayaw mo na. Pwede mag-divorce. Tama po. So, tumungo na po tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunan at konti na lang po ang oras natin dito sa Usapang K. Medyo mabilis lang po pero tutungo na po tayo. Hihingan ko po kayo ng inyong mga mensahe para sa ating Usapang K na ang topic po ngayon ay pagpapakasal at ang divorce law. Unahin na natin si Father Talavera, baka mawala pa siya sa atin. Father Paul, meron po kayong gustong sabihin bilang huling mensahe? So, maraming salamat. Yes. So, sa akin, siguro, ang masasabi ko lang dyan is yung last message ko, is may magandang plano ang Diyos para sa kasal. Depende na yan sa atin kung tatanggapin natin o hindi. Kung pipiliin natin o hindi. At sa palagay ko, tayong pumipili, meron tayong karapatan na piliin kung anong gusto nating option. Ngayon, hindi natin pwedeng palitan lang yan basta-basta. Depende sa kung anong gusto natin. Kasi yung unang-una, ang unang nag-design yan ay ang Panginoon. So I think we have to respect that. Yan. So yan ang aking last message. Yeah, maraming salamat, Father Talavera. Attorney Jan. Hi. Father, ako bilang personally, I am really against divorce. I've been in the pro-life and pro-family advocacy. But sometimes I have questions, and these questions ay bring about sa isip ko, in view of in the practice of my profession, na nakaka-encounter ako ng mga actual na mag-asawa na may mga problema. And we cannot just cite to them Bible verses and like that. They have real problems. These are real people with real problems. They even have money, but they could not find
any remedy under the present laws, no? So that's the kind of reality that we also as a church must address, no? Hindi tayo basta magsabi lang we are against divorce because the Bible says so, our catechism says so. Tell that catechism to someone who is not Catholic. hindi nila yan ma-accept, or someone who is not even a believer of the Bible, no? It's very difficult to tell them. So kahit ako as a Christian lawyer, it's a struggle on my part. Paano natin sasabihin? Yes, we are against divorce. We saw the statistics, how it has destroyed families abroad, worldwide. But to this particular couple, we have with unique problem, with real problem, what will you tell them? No, what will we tell them? So, and I think maganda yung sinasabi kanina ni Father Talavera, we must have that post-Cana, no, post-Cana mga seminars to help all these couples, because kaya nga nagkaroon tayo ng Amoris Laetitia, no, ni Pope Francis to address, no, some problems na nai-encounter nitong mga remarried. So I think this calls for another session siguro, Brother Den, no, later on, kasi hindi pa natin na-discuss ano ba yung contents ng divorce law, the exact provisions, saan ba yung point of controversy, ano ba yung present situation ng mag-asawa, and what's the civil law aspect there and what's the canon law aspect. I think we need one more episode. Yeah, tama. Sige po. Thank you, Attorney Jan. Medyo talagang masalimuot yung usapan na yan, ano? Kung pro or anti-divorce tayo, magandang pag-usapan talaga siguro sa another program natin. Sister Malu and Brother June. Ako po, while we acknowledge na meron talagang marriages na may problema, talaga po, totoo yan, sinasabi ni Attorney. Yes. Oo, we are open to this, but ako po, I will just pray for them kasi hindi naman po talaga madali ang pinagdadaanan nila. Ngayon, if and only if pwede naman po kaming kumausap, hindi naman po kami counselor, hindi naman kami problem solver, pero nandito po kami to help those couples who are encountering problems. Malay ninyo, wala namang imposible sa Diyos. Yes, yan po ang mission naming mag-asawa ngayon, ang magbigay sa pre-Cana. At yung po sa aming marriage encounter na samahan, nag-speaker din po kami sa ME. So, binibigay po namin yung insight at yung mga future at yung aming experience na mag-asawa para malaman nila yung pinapasok nila sa pagpapakasal. At sinasabi namin, ang kasal po ay libre. Lagi po namin sinasabi yan, kaya lang namamahal ang kasal po kasi gusto niyo pong grande. Pero sa totoo lang, meron pong kasalang libre. Okay, Brother Den. Ang takbo ng buhay namin because of marriage encounter. Kaya alam po namin na makakatulong yan. Okay, salamat po, Brother June and Sister Malu. Brother Den. Yes, Father Dex, no, bilang isang seminarista, at gusto ko lang sabihin, no, sa ating po mga tagapakinig sa Radyo Maria na ito po yung aking mensahe, no, lalo na sa mga gustong magpapakasal, no. Ang mensahe ko po ay ang marriage po ay hindi po isang yung parang panaginip, no, na parang, well, although that it's a fact that it is a state of happily ever after, pero marriage is a state of no turning back. No? Pag kinasal na po kayo, wala na pong bawian. Wala na pong bawian. No? Forever na po kayong committed sa isa't isa. Kaya po, ang payo ko po sa mga kabataan, sa mga couples po na nakikinig po ngayon sa ating sa radyo, wag po magpadalos-dalos. No? Although na alam niyo sa sarili niyo na nagmamahalan kayo, pero always put also the will and the Spirit of God sa inyong relationship para po makapag-decide po kayo po ng mabuti at para po at the end of the day magiging maganda po ang inyong marital life, no? Kasi may mga tendencies kasi na after nilang magpakasal sa simbahan, doon pa lang nag-o-occur yung mga problema, no, bilang mag-asawa. Hindi po na-address yung ibang mga problema. May mga kakulangan po, no, sa kanilang buhay, no, mag-asawa. Kaya bago pa lang dapat ma-address na
Kaya andito po yung simbahan, andito po yung Family in Life Ministers ng ating parokya, lalo na po sa UST Parish. Sila po ay tutulong po sa inyo para po magabayan po kayo kung ano po yung dapat yung gawin, ano po yung mga hakbang ninyo para po maging matiwasay at maganda ang inyong pong pagsasama at the end of the day. Kasi nga po sabi ko, marriage is not only a state of happily ever after, but also a state of no turning back. Yun lamang po, Father Dexter. Maraming salamat, Brother Den. No? Para sa akin po, sa aking huling mensahe po, may kanta kasi, no? Love is all that matters. Love is all that matters, no? Minsan kasi iniisip natin iniisip lagi natin na pag tayo ay kinakasal, pag-ibig lang ang makapangyarihan, no? Na ito lang ang pag-ibig na ibibigay ko. Pero hindi lang kasi pag-ibig na traditionally na iniisip natin, pakiramdam ko, binibigay ko sa iyo, kinikilig ako. Pero pagdating kasi ng pagpapakasal, hindi lamang yung kilig, no, doon sa pag-ibig na iyon, kundi yung pag-accept mo sa isang tao na hindi mo naman kadugo, pag-accept na you leave a space for them to commit mistakes. Hindi kasi wag nating isipin na yung kasal ay magpapabago sa ibang tao, no, na nagkamali siya, magbabago ka, no, ikaw lang, no. Kasi dapat isipin natin ang pagpapakasal ay ang pagtanggap natin sa isang tao na imperpekto. Tatanggapin natin siya ng buong buo, no, sa kanyang pagiging perpekto. Pero hindi lamang tayo tumitigil doon, no. Kailangan may paraan tayo ng pagpapatawad. Pinapatawad natin ang mga kamalian ng bawat isa. Ako, ikaw, tayong lahat nagkakasala, kaya kailangan tanggapin natin ang pagpapatawad sa isa't isa. At siguro sa huli, wag nating kalimutan na ang pagpapakasal ay hindi lamang sa dalawang tao na nagmamahalan. Lagi natin dapat isama ang Panginoon, no? Ang ating Panginoon. Kung nag-aaway man tayo, kailangan makita natin ang Panginoon doon sa ating relasyon. Kasi kapag tayo nagkita lang at nagtitinginan lang sa isa't isa, ay hindi talaga magtatagumpay ang ating pagpapakasal na iyan dahil walang ating Panginoon. Hindi lang blessing ang ating tanggapin, kundi ang kanyang grasya. Ang grasya na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para magpatuloy sa ating buhay mag-asawa, no? Again, ang pagtanggap sa isa't isa, ang pagpapatawad sa isa't isa, at ang pagtanggap sa ating Panginoon na sabi nga nila, ang third party. Hindi lang third party pero kasama sa ating relasyon bilang mag-asawa. So maraming salamat po sa ating lahat. Salamat po sa mga nakikinig. Salamat po Attorney Jan, Sister Malu, and Brother June and Brother Den. At maraming salamat Father Paul Talavera at sa kanyang pagsubaybay din sa atin, no? Yes. Maraming salamat po sa lahat at makikita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng Usapan K. Salamat po. Maraming salamat po. God bless. Maraming salamat. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. The time now is 9 p.m. and 8 minutes.